May mga lugar sa Visayas na hindi makikita sa mapa, pero alam ng mga taga roon kung saan iyon, mga daang hindi dapat tahakin kapag lampas 9:00 ng gabi. Mga bahay na matagal nang wala, pero may ilaw pa ring nakikita minsan sa bintana. At may mga taong nagsasabing, kapag may estrangherong nag-alok na ihahatid ka pa uwi, huwag kang sasakay. Dahil may ilan na nakauwi nga, pero kinabukasan, wala namang bahay na nakita sa lugar na tinuturo nila. Damo lang. At minsan, sila mismo ang hindi na muling nakita. Sa isang tahimik na baryo, sa silangang bahagi ng Negros, may kwentong ilang dekada ng pabulong lamang ikinukwento. Hindi ito isinusulat. Hindi rin basta ikinukwento sa mga dayo. Dahil ayon sa matatanda, kapag binanggit mo raw ang lugar, parang may nakakarinig. At ito ang kwento ng may nagpahatid sa kanya sa lumang bahay. Kinabukasan, damo lang ang nandoon. Sa hilagang bahagi ng Negros Oriental, malapit sa mga baybaying madalas tamaan ng makapal na hamog kapag madaling araw, may isang lumang barangay na halos hindi na nagbabago. Makitid pa rin ang daan. Karamihan sa bahay, kahoy pa rin. At kapag sumapit ang 6:00 ng gabi, unti-unti nang nawawala ang mga tao sa labas. Hindi dahil sa curfew, hindi dahil sa krimen, kundi dahil may ilang lugar doon na hindi na pinupuntahan kapag gabi. Isa na rito ang tinatawag nilang lumang bahay sa tubigan. Pero ang totoo, wala nang bahay doon. Matagal na raw iyong nilamon ng bagyo noong dekada 70. Ayon sa mga matatanda, may mag-anak daw noon na nanirahan sa dulo ng palayan, malapit sa bakawan. Tahimik lang sila. Halos hindi nakikisalamuha sa baryo. Pero tuwing gabi, may naririnig daw na kantahan mula sa bahay. Mahinang tugtog ng gitara, mga boses na parang may handaan, kahit walang bisita. At isang gabi, bigla raw nawala ang buong pamilya. Walang bangkay, walang bakas ng paglikas. Pagpasok daw ng mga tao kinabukasan, nakahain pa ang pagkain. Mainit pa raw ang sabaw. Pero walang tao. Mula noon, unti-unting iniwasan ng mga tao ang lugar. Lalo na ng mga mangingisda dahil ayon sa kanila, kapag dumaraan sila roon habang madaling araw, may ilaw daw minsang sumisindi sa dating kinatatayuan ng bahay. At minsan, may babaeng nakatayo sa may bintana, nakatitig lang, hindi gumagalaw. May ilan ding nagsasabing, kapag nawawala ka raw sa daan, may lalaking lalapit, tahimik, mabait magsalita, mag-aalok ng tulong, at sasabihin, hatid na kita. Karamihan sa mga nakarinig ng kwentong iyon, itinuturing lang itong panakot, lumang alamat, kwento ng matatanda. Pero noong taong 2014, may isang lalaki ang halos mabaliw matapos niya mismong maranasan iyon. At ang mas nakakatakot, hindi lang siya ang nakakita. Ang pangalan niya ay Joel, 29 na taong gulang noon. Tubong Cebu, pero lumipat sa Negros
para magtrabaho sa maliit na fishport. Tahimik siyang tao. Hindi pala inom. Hindi rin palalabas. Kaya nang ikwento niya ang nangyari. Nahirapan ang mga tao na basta na lang iyon, balewalain. Nagsimula ang lahat noong Oktubre. Tag-ulan noon. Madalas mawalan ng kuryente sa barangay. At halos gabi-gabi. Makapal ang hamog mula sa dagat. Isang gabi, inabot si Joel ng lampas. 10:00 sa pantalan. Nasiraan daw kasi ng makina ang isa sa bangkang inaayos nila. Nung pauwi na siya, wala ng tricycle, wala ring tao sa kalsada. Tanging tunog lang ng alon at kuliglig ang maririnig. Habang naglalakad siya, napansin niyang sobrang tahimik. Hindi normal na katahimikan. Yung tipong parang walang buhay sa paligid, walang aso, walang huni ng ibon, wala kahit hangin. At doon niya unang narinig ang tunog. Tok, tok, tok. Parang yabag ng tsinelas sa basang lupa. Huminto siya. Huminto rin ang tunog. Naglakad ulit siya. Sumunod ulit ang yabag. Paglingon niya, wala namang tao. Ayon kay Joel, doon na siya nagsimulang kabahan. Pero dahil malapit na raw siya sa inuupahan niyang bahay, tinuloy niya ang paglalakad hanggang sa may nakita siyang ilaw sa dulo ng daan. Isang lumang motorsiklo. May lalaking nakaupo, nakakapote. Hindi makita ang muka. Boss, ihahatid na kita. Mahina lang daw ang boses. Parang pagod. Normal. Walang kakaiba. Kaya sumakay si Joel. At iyon ang pagkakamali niya. Habang bumibiyahe sila, napansin niyang hindi pamilyar ang dinadaanan. Dapat daw ay sementadong kalsada na. Pero bakit parang lupa na lang? Bakit amoy dagat? Bakit parang lumalamig ng lumalamig? Dinapik niya ang lalaki. Kuya, saan tayo dadaan? Walang sagot. Tuloy lang ang takbo. At maya-maya, nakakita siya ng bahay. Lumang bahay na kahoy. May ilaw sa loob. May maririnig na mahina. Parang may kumakanta. Huminto ang motorsiklo. At dito ka na. Nagtaka si Joel. Hindi niya kilala ang lugar. Pero noong lumingon siya sa likod, wala na ang motorsiklo. Wala na rin ang lalaki. Naiwan siyang mag-isa sa harap ng lumang bahay. At ayon sa kanya, doon nagsimulang maging mali ang lahat. May naririnig siyang mga taong nagsasalita sa loob. Mahinang tawanan, tunog ng kubyertos. Parang may salo-salo. Pero nang lumapit siya sa bintana, walang tao. Bakanting mesa lang. At isang ilaw na dahan-dahang umiindayog. Parang hinihipan ng hangin. Kahit walang hangin. Bigla niyang naamoy ang lumang kahoy. Basang lupa. At isang mabahong amoy. Parang nabubulok na damong dagat. Pagtingin niya sa paligid, napansin niyang napapalibutan siya ng matataas na damo. At sa likod ng bahay, may bakawan. Hindi niya maintindihan kung paano siya napunta roon. Dahil walang bakawan malapit sa inuupahan niyang bahay. Sinubukan niyang gamitin ang cellphone niya, walang signal. At mas kakaiba, 11:00 pa rin ang oras. Kahit pakiramdam niya, mahigit 1 oras na siyang bumibiyahe. Maya-maya, may narinig siyang katok mula sa loob ng bahay. 3 mabagal na katok. Tok, tok, tok. At kasunod noon, isang boses ng babae.
Pumasok ka. Hindi galit ang boses. Hindi rin nakakatakot. Pero ayon kay Joel, parang may mabigat sa dibdib niya habang naririnig iyon. Parang ayaw ng katawan niyang lumapit, pero gusto ng isip niya. At habang nakatitig siya sa pintuan, unti-unti itong bumukas ng kusa. Sa loob ng bahay, madilim. Tanging ilaw lang ng gasera ang nagbibigay liwanag. At doon niya nakita ang mesa. May pagkain, may plato, may mga basong may tubig pa. Parang may hinihintay na bisita. Pero walang tao. Wala. Naglakad siya paloob, dahan-dahan. At bawat hakbang niya, parang mas bumibigat ang paligid. Parang makapal ang hangin. Hanggang sa mapansin niya ang isang litrato sa dingding. Isang pamilya, mag-asawa, 2 bata. At sa likod nila, ang mismong bahay na kinaroroonan niya. Luma na ang larawan. Kupas. Pero malinaw ang mga mukha. At ayon kay Joel, nakangiti raw lahat. Maliban sa isang babae sa gilid ng larawan. Nakatitig lang diretsyo. Parang hindi kasama sa litrato. Habang tinitingnan niya iyon, biglang may umupo sa silya sa likod niya. Narinig niya mismo ang tunog. Krrrk! Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao. Pero gumagalaw pa ang silya. Doon na raw siya natakot ng totoo. Sinubukan niyang lumabas. Pero paglabas niya ng pinto, ibang lugar ang nakita niya. Hindi na bakawan, kundi dagat. Madilim na dagat. At may mga ilaw sa malayo. Parang mga bangkang nangingisda. Pero hindi gumagalaw. Nakatigil lang. Parang nakatingin. At sa kanya narinig ang mga bulong. Mahina. Marami. Parang sabay-sabay na nagdarasal. Hindi niya maintindihan ang salita. Bisayan yata. O mas luma pa roon. Habang tumatagal, palapit ng palapit ang bulong. Hanggang sa maramdaman niyang may humawak sa balikat niya. Malamig. Basang kamay. Bigla siyang napalingon at wala pa ring tao. Pero may bakas ng putik sa balikat niya. Ayon kay Joel, doon niya napansing may mali sa sarili niyang katawan. Parang mabagal siyang kumilos. Parang lutang. At kahit gusto niyang tumakbo, hindi niya magawa. Parang hinihila siya ng bahay. Maya-maya, may nakita siyang babae sa dulo ng pasilyo. Mahaba ang buhok, nakaputing damit. Hindi niya makita ang muka, nakatayo lang, tahimik. At maya-maya, dahan-dahan itong naglakad papalapit. Hindi normal ang lakad. Parang hindi sumasayad ang paa. Parang dumudulas. Habang papalapit, mas lumalamig ang paligid. At bawat ilaw ng gasera, unti-unting namamatay, isa-isa, hanggang sa halos dilim na lang ang natira. Hinahanap ka nila. Mahina raw ang boses ng babae. Parang galing sa ilalim ng tubig. At matagal ka nang wala. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin noon. Pero ayon kay Joel, pakiramdam niya raw kilala siya ng babae. Kahit hindi naman sila nagkita kailanman. Sinubukan niyang magsalita. Pero wala raw boses na lumabas. At doon niya napansin na may mga tao na palang nakatayo sa likod ng babae. Mga anino, tahimik, hindi gumagalaw. Isa,
2, 5, 10, hindi niya na raw mabilang. Lahat sila nakatingin lang sa kanya. At saka biglang namatay ang ilaw. Ayon kay Joel, hindi niya alam kung gaano katagal siyang nasa dilim. Pwedeng minuto, pwedeng oras. Ang natatandaan lang niya, may mga boses na tumatawag sa pangalan niya. Mahina sa una, hanggang sa parang nasa tenga na niya. Joel, Joel, umuwi ka na. At sa bawat tawag, parang may nawawala sa alaala niya. Nakalimutan niya kung saan siya nakatira. Nakalimutan niya kung bakit siya naroon. Hanggang sa halos hindi niya na maalala ang mukha ng sarili niyang ina. Pagmulat niya, nasa labas na siya ng bahay. Madaling araw na, makulimlim ang langit, at tahimik na tahimik ang paligid. Tumakbo siya. Hindi niya alam kung saan. Basta tumakbo lang siya sa gitna ng matataas na damo. Hanggang sa may nakita siyang 2 mangingisda. Nagtaka raw ang mga ito kung bakit basa siya ng putik at nanginginig. Tinanong siya kung saan siya galing at itinuro niya ang bahay. Pero nagkatinginan lang ang 2 lalaki. Anong bahay? Tanong nila. Wala namang bahay diyan. Dinala si Joel sa barangay hall. Halos hindi siya makapagsalita noon. Mataas ang lagnat at paulit-ulit lang niyang sinasabi. May mga tao doon. May bahay. May naghihintay. Noong umaga ring iyon, sinamahan siya ng ilang taga-barangay pabalik sa lugar. At doon nagsimulang matakot pati ang mga hindi naniniwala sa kwento. Dahil tama ang direksyon na itinuro ni Joel. Eksakto. Ang problema, wala talagang bahay. Damo lang. Matataas na damo. At lumang pundasyon na halos nilamon na ng lupa. Pero ayon sa isa sa mga matatandang kasama, may kakaiba raw nang makita nila ang lugar. Malamig, kahit tirik ang araw. At walang ibon, walang insekto. Tahimik na parang abandonado ang hangin mismo. Habang iniimbestigahan nila ang paligid, may nakita raw silang lumang kutsara sa damuhan. Kalawangin. At katabi nito, isang basong may tubig. Malinaw pa, parang bagong lagay. Simula noon, nagbago na si Joel. Hindi na siya bumabalik sa pantalan kapag gabi. Ayaw na rin niyang mapag-isa. At madalas daw, nagigising siya ng madaling araw habang nakatitig sa bintana. Parang may hinihintay. Minsan, naririnig siya ng kapitbahay niyang nagsasalita habang tulog sa wikang hindi nila maintindihan. At isang gabi, bigla siyang sumigaw. Malakas. Halos mapunit ang lalamunan. Pagpasok ng mga kapitbahay, nakaupo lang siya sa sulok. Tumutulo ang luha. At paulit-ulit na sinasabi, hinahanap pa nila ako. Pagkaraan ng ilang linggo, nagpasya siyang umalis ng Negros. Hindi na raw niya kaya. Pero bago siya umalis, kinausap siya ng pinakamatandang mangingisda sa baryo. Ayon dito, hindi raw multo ang nasa lumang bahay. Mas matanda pa raw iyon kaysa simbahan. Mas matanda pa raw iyon kaysa baryo. May mga lugar daw sa Visayas na hindi dapat ginagalaw. Mga lugar na parang naiwan. At minsan, kapag may taong naliligaw,
Inaanyayahan siyang manatili. Habang nakikinig si Joel, napansin niyang nanginginig ang matanda. Ayaw nitong banggitin ang pangalan ng bagay na nasa bahay. Kasi raw, kapag pinangalanan mo, mas madali kang marinig. Umalis si Joel pagkaraan ng 2 araw. At sa loob ng halos 1 taon, wala nang nakabalita tungkol sa kanya. Hanggang sa may kumalat na kwento mula sa Cebu. May lalaki raw na natagpuang naglalakad sa tabing dagat madaling araw. Walang sapatos, basang-basa, at paulit-ulit na nagtatanong, nasaan ang bahay? Hindi raw niya maalala ang pangalan niya. Hindi rin niya maalala kung saan siya nakatira. Pero ayon sa nakakita, parang may kausap daw siya habang naglalakad. Tumatawa minsan, tumutugon. Kahit mag-isa lang siya. At ang mas nakakatakot, bago raw mawala ulit si Joel, may nakita siyang lumang motorsiklo na nakaparada sa gilid ng kalsada. May lalaking nakakapote, tahimik lang, parang naghihintay. Hindi na muling nakita si Joel pagkatapos noon. Hanggang ngayon, umiiral pa rin ang kwento sa baryong iyon. Hindi ito ipinagmamalaki, hindi rin ginagawang alamat para sa turista. Sa katunayan, kapag tinatanong mo ang mga lokal tungkol sa lumang bahay, madalas iiwas lang sila ng tingin o kaya sasabihing wala kang mapapala roon. May ilang mangingisda pa ring nagsasabing may nakikita silang ilaw sa damuhan kapag madaling araw. Minsan isa lang, minsan marami, parang may handaan sa gitna ng wala. At kapag makapal ang hamog, may mga naririnig daw na mahihinang boses mula sa bakawan. Kantahan, tawanan, tunog ng kubyertos. Parang may mga taong hindi umalis. May mga kabataan ding nagtangkang hanapin ang lugar. Karamihan, wala namang nakita. Pero may ilan na umuwing tahimik. Ayaw nang magsalita tungkol doon. At ayon sa matatanda, iyon daw ang pinakamasamang nangyayari. Kapag ang isang tao hindi na nagkukwento dahil ibig sabihin may naiwan sa kanya. Mula noon, ipinapasa na lang ang babala sa bawat henerasyon kapag gabi at may estrangherong nag-alok na ihahatid ka, huwag kang sasakay. Kahit gaano pa siya kabait magsalita, kahit gaano ka pa kapagod, at lalo na kapag hindi mo makita ang mukha. May mga lugar kasi sa mundo na parang hindi talaga para sa tao. Mga lugar na tahimik lang naghihintay, hindi nangangaso, hindi humahabol, hindi nananakot. Naghihintay lang. At minsan, sapat na ang isang maling sakay sa gabi para hindi ka na tuluyang makabalik. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung ano talaga ang nakita ni Joel. Kung multo ba iyon, mga diwata, o isang bagay na mas matanda pa sa mga kwentong bayan ng Visayas. Pero isang bagay ang sigurado. May mga tao pa ring nagsasabing kapag dumadaan sila sa lumang bahagi ng Bakawan, tuwing madaling araw, may nakikita silang bahay. Lumang bahay na kahoy, may ilaw sa loob, at may lalaking nakatayo sa labas. Tahimik, nakakapote, parang may hinihintay na pasahero. At kapag tumigil ka raw at tinanong mo kung sino siya, ngingiti lang daw ito at sasabihin,
Hatid na kita